Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mga Awit, Kapitulo 70. Magmadali ka, O Diyos, na iligtas mo ako. Magmadali ka na tulungan mo ako, O Panginoon. Mapapahiya at malilito sila na nagsisiusig ng aking kaluluwa. Mga patalikod sila at mga dala sa kasiraang puri, silang nangaliligaya sa aking kapahamakan. Mga patalikod sila dahil sa kanilang kahihiyan. Silang nagsasabi, Aha! Aha! Magagalak at mga tuwa sa iyo ang lahat ng nagsisihanap sa iyo. At magsabing lagi yaong umiibig ng iyong kaligtasan, dakilain ng Diyos. Ngunit ako'y dukha at mapagkailangan. Magmadali ka sa akin, O Diyos. Ikaw ay aking katulong at aking tagapagligtas. O Panginoon, huwag kang magluwat. Mga Awit, Kapitulo 71. Sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako. Huwag akong mapahiya kailanman. Iligtas mo ako sa iyong katwiran at sagipin mo ako. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at iligtas mo ako. Ikaw ay maging kanlungan ng aking tahanan, na aking kapaparunang lagi. Ikaw ay nagbigay utos na iligtas ako, sapagat ikaw ay aking malaking bato at aking kuta. Sagipin mo ako, O aking Diyos, sa kamay ng masama, sa kamay ng liko at mabagsik na tao, sapagat ikaw ay aking pag-asa. O Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Sa pamamagitan mo ay naaalalayan ako mula sa bahay bata. Ikaw ang kumuha sa akin sa tiyan ng aking ina. Ang pagpuri ko'y magiging laging sa iyo. Ako'y naging isang kagilagilala sa marami. Ngunit ikaw ang matibay kong kanlungan. Ang bibig ko'y mapupuno ng pagpuri sa iyo at ng iyong karangalan buong araw. Huwag mo akong itakwil sa katandaan. Huwag mo akong pabayaan pagka ang aking kalakasan ay nanlulupaypay. Sapagkat ang mga kaaway ko'y nagsasalita tungkol sa akin, at silang nagsisibakay ng aking kaluluwa ay nagsasanggunian, na nagsasabi, pinabayaan siya ng Diyos, iyong habulin at hulihin siya, sapagkat walang magligtas. O Diyos, huwag kang lumayo sa akin. O Diyos, magmadali kang tulungan mo ako. Mapahiya at malipol sila ng mga kaaway ng aking kaluluwa. Matakpan ng pagkaduwahagi at kasiraang puri sila, na nagsisihanap ng aking kapahamakan. Ngunit ako'y maghihintay na palagi at pupuri pa ako sa iyo ng higit at higit. Ang bibig ko'y magsasaysay ng iyong katuwiran at ng iyong pagliligtas buong araw, sapagat hindi ko nalalaman ang mga bilang. Ako'y yayao na may mga makapangyarihang gawa ng Panginoong Diyos. Aking babanggitin ang iyong katuwiran, sa makatuwid bagay ang iyo lamang. O Diyos, iyong tinuruan ako mula sa aking kabataan, at hanggang ngayon ay aking inihahayag ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Oo, pag ako'y tumanda at may uban, O Diyos, huwag mo akong pabayaan, hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan. Sa sumunod na lahi, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na darating. Ang iyo ring katwiran, O Diyos, ay totoong mataas. Ikaw na gumawa ng dakilang mga bagay. O Diyos, sino ang gaya mo? Ikaw na nagpakita sa amin ng marami at lubhang kabagabagan. Bubuhayin mo uli kami at ibabangon mo uli kami mula sa mga kalaliman ng lupa. Palaguin mo ang aking kadakilaan at bumalik ka uli at aliwin mo ako. Pupurihin din kita ng salteryo, ang iyong katotohanan, O Diyos ko. Sa iyo'y aawit ako ng kapurihan sa pamamagitan ng alpa, O ikaw na banal ng Israel. Ang mga labi ko'y magagalak na mainam, pag ako'y umaawit ng mga pagpuri sa iyo at ang kaluluwa ko na iyong tinubos. Ang dila ko naman ay magsasalita ng iyong katwiran buong araw, sapagkat sila'y napapahiya, sila'y nangalito na nagsisihanap ng aking kapahamakan. Mga Awit, Kapitulo 72. Ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, O Diyos, at ang iyong katwiran sa anak na lalaki ng hari. Kaniyang hahatulan ng iyong bayan ng katwiran at ang iyong dukha ng kahatulan. Ang mga bundok ay magtataglay ng kapayapaan sa bayan, at ang mga gulod sa katwiran, kaniyang hahatulan ng dukha sa bayan.
Kaniyang ililigtas ang mga anak ng mapagkailangan at pagwawaray-warayin ang mang-aapi. Sila'y matatakot sa iyo habang nananatili ang araw at habang sumisilang ang buwan sa lahat ng salit-saling lahi. Siya'y babagsak na parang ulan sa tuyong damo, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Sa kanyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid at saganang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Siya naman ay magtataglay ng pagpapakapanginoon sa dagat at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Silang nagsisitahan sa ilang ay magsisiyukod sa kanya at hihimura ng kanyang mga kaaway ang alabok. Ang mga hari ng Tarsis at sa mga pulo ay magdadala ng mga kaloob. Ang mga hari sa Sheba at Seba ay maghahandog ng mga kaloob. Oo, lahat ng mga hari ay magsisiyukod sa harap niya. Lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya, sapagkat kanyang ililigtas ang mapagkailangan pagka dumadaing at ang dukha na walang katulong. Siya ay maaawa sa dukha at mapagkailangan at ang mga kaluluwa ng mapagkailangan ay kanyang ililigtas. Tutubusin niya ang kanilang kaluluwa sa kapighatian at karahasan at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. At siya'y mabubuhay at sa kanya'y ibibigay ang ginto ng Sheba at dadalanginan lagi siya ng mga tao. Pupurihin nila siya buong araw. Magkakaroon ng saganang trigo sa lupa, sa tuluktok ng mga bundok. Ang bunga niya ay uugang gaya ng Libano at silang sabayan ay giginhawa na parang damo sa lupa. Ang kanyang pangalan ay mananatili kailanman. Ang kanyang pangalan ay magluluwat na gaya ng araw at ang mga tao ay pagpapalain sa kanya. Tatawagin siyang maginhawa ng lahat ng mga bansa. Purihin ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel, na siya lamang gumawa ng mga kababalaghang bagay, at purihin ang kanyang maluwalhating pangalan magpakailanman, at mapuno ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian. Siya nawa at siya nawa, ang mga dalangin ni David na anak ni Isay ay nangatapos. Mga Awit, Kapitulo 73. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga malilinis sa puso, ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos nahiwalay, ang mga hakbang ko'y kamuntinang nangadulas, sapagat ako'y nanaghili sa hambog, nang aking makita ang kaginhawahan ng masama, sapagat walang mga tali sa kanyang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao, na hindi man sila nangasasalot na gaya ng ibang mga tao, kaya't kapalalo ay gaya ng kwintas sa kanilang liig. Tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Sila'y mayroong higit kaysa mananasa ng puso. Sila'y mga nunuya at sa kasamaan ay nanunungayaw ng pagpighati. Sila'y nangasasalitang may kataasan. Kanilang inilagay ang kanilang bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa. Kaya't ibinabalik dito ang kanyang bayan at tubig ng punong saro ay nilalagok nila. At kanilang sinasabi, paanong nalalaman ng Diyos? At may kaalaman ba sa kataas-taasan? Narito, ang mga ito ang masama at palibhas ay laging tiwasay, nagsisilago sa mga kayamanan. Tunay na sa walang kabuluhan ay nilinis ko ang aking puso at hinugasan ko ang aking mga kamay sa kawalaang sala, sapagkat buong araw ay nasalot ako at naparusahan tuwing umaga. Kung aking sinabi, ako'y magsasalita ng ganito, narito, ako'y gagawang may karayaan sa lahi ng iyong mga anak. Nang aking isipin kung paanong aking malalaman ito, ay napakahirap saganang akin. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Tunay na iyong inilagay sila sa mga madulas na dako, iyong inilugmok sila sa kapahamakan. Kung paanong naging kapahamakan sila sa isang sandali, sila'y nilipol na lubos ng mga kakilabutan. Ang panaginip sa pagkagising, sa gayon, O Panginoon, pag gumising ka, iyong hahamakin ng kanilang larawan. Sapagat ang puso ko'y namanglaw at sa aking kalooban ay nasaktan ako. Sa gayoy naging walang muwang ako at musmos, ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo. Gayon may, laging sumasaiyo ako, iyong inalalaya ng aking kanan, iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalatian. Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw,
at walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo. Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mga lilipol, iyong ibinuwal silang lahat, na nangakikiapid, na nagsisihiwalay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa.